Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Amen. So sa oras na ito, let's all be seated. At atin lang po narinig yung inspirational talk from our brother Albert Susi. So he's one of our member of the council, and the same time he is undergoing discipleship trainee. So napakalaga na mission. It's sabi nga ano yan, great commissioning. No? It's not only para sa mga preacher, mga kapatid, yung pagpipreach ng salita ng Diyos, it's also responsibility of every believers. No? Yung pag-preach ng gospel about Jesus Christ is not only the responsibility of a preacher, it is also the responsibility of every follower ni Christ. No? So dito mga kapatid, yung pag-aaralan po natin, it's all about the Samaritan woman. No? So why he was called the Samaritan? It is obviously because she is from Samaria. You know? So she is called the Samaritan kasi nga siya ay from Samaria. At dito mga kapatid, Jesus spoke to her doon sa Jacob well. At dito may kita natin ano ba yung mensahe na mapupulot po natin dito. So alam naman natin yung Samaritan and Jews, they don't dwell together. No? Ibig sabihin, hindi sila nakikipag-union, hindi sila nakikipag-usap. So yung mga Samaritan, mga kapatid, meron din silang dugong Hudyo and the same time Hentil. No? Sila yung mga Hudyo na nangasawa ng mga hindi Hudyo. So sila, hindi lang it not because they are living in Samaria, and it's also because some of the Jews, they married to Gentiles. No? So they are called Samaritan. So that's why yung mga Jew, mga kapatid, ang mga Hudyo, hindi sila nakikipag-komunikasyon doon sa mga Samaritano. That's why isang malaking question to the Samaritan, why Jesus spoke to her, di ba? Kasi wala in their culture, by their law, mga kapatid, hindi dapat sila nakikipag-communication. That barrier, mga kapatid, Jesus break that barrier. Diba? Kasi sometimes people, they don't, di sila nakikipag-dwell dun sa mga sinner. Because there's a lot of people, they think to themselves, they are righteous. Right? Some people, they look at themselves, they are so righteous. Kasi they are always in the Mass, they are always in the prayer meeting, because they are workers of El Shaddai, because they preach the gospel. Sometimes people, they become judgmental. Diba? So they don't dwell sometimes to those people na unchurched, those people don't believe in God, yung mga taong they live in sin. Sometimes yung mga Christian, sometimes nagiging nagbibigay sila ng barrier between sa Christian tsaka sa mga makasalanan. Which is, ang ating mission, mga kapatid, is to bring the sinner to Christ. So how can you bring the sinner to Christ kung hindi tayo makikipag-ugnayan sa kanila? No? Hindi naman sabi nga, hindi masamang makisama, huwag ka lang makisama. No? Ang mahirap doon, nakisama ka, pati yung masamang ginawa mo na rin. Diba? So, dito mga kapatid, doon pa lang, drinake na ni Lord eh. No? Kaya, nagkaroon ng pagkakataon, opportunity si Kristo, kasi kailangan nating i-break yung barrier na yon so that we have the opportunity na ma-share yung goodness, yung salita ng Diyos. Kasi kung tayo mismo, ng mga believer, magkakaroon tayo ng boundary doon sa mga taong wala pang relationship sa Panginoon, na parang ipapa-feel natin sa kanila na makasalanan sila, paano mo magigain yung mga taong ito pabalik sa Diyos? Diba? May mga tao kasi minsan nakabasa na ng Bible, masyado ng allergic doon sa mga tao, no? Sabi niya, mga makasalanan kayo. No? Di mga demonyo kayo. No? Minsan ganun na agad natin. May mga taong ganun eh. Nakabasa sila ng konti. Kaya nga sabi, little knowledge is dangerous. Kapag minsan nakabasa na ng Bible, pakiramdam niya, napaka-righteous na siya, napaka-holy niya na, napaka-balal niya.
Di ba? Na parang pakiramdam niya sa sarili niya, hindi kayo karapat-dapat maging kaibigan ko. But even Jesus, He became a friend of sinner. No? Pero si Lord, hindi niya ginagawa yung mga masasamang ginagawa ng mga masasama. Ang sa kanya, mga kapatid, bakit siya naruroon? Para to gain. Ang taong ito, mai-bring back to God. Diba? So dito, may kita natin, ang Samaritan woman, nagkaroon siya ng 5 asawa. No? 5 husband. Yung ika-6 niya, hindi niya husband. Kinakasama niya. No? Kung sa ilalagay natin sa hypothetical, mga kapatid, siguro yung pang-6, ayaw niyang pakasalan yung Samaritan kasi ayaw niyang mamatay. Kasi nakalima na eh. No? Nakalima na yung Samaritana. At yung 5 yon, namatay. Patay yun eh. Kasi you cannot get married kapag buhay pa eh. So ibig sabihin, yung 5 yon na napangasawa niya, namatay. Kaya siguro, isip ng lalaki, yung ika-6, pag pinakasalan ko to, baka mamatay din. Ako na yung pang-6, no? So, ano lang naman yun, hypothetical, no, mga kapatid, no? But, ang ano dun is, mali yun eh. Di ba? Mali po yun. No? Pero, yung bagay na yun, doon na-enlighten yung mind ng Samaritan na-recognize niya that Jesus is one of the prophet. Yung pagkakilala niya palang dati. O, are you a prophet? Di ba? Hanggang bandang huli, mga kapatid, the more na nag-deeper yung knowledge niya about kay Jesus, so hindi na prophet yung pagkakilala niya kay Jesus, kundi si Jesus na ang kanyang Savior. Di ba? Kasi ganun talaga, mga kapatid eh. The more na lumalawak yung experience natin sa Diyos, the more na yung trust natin and faith sa God, the more siya nagiging firm. Nagiging firm yung pananampalataya natin, the more na experience. Kasi yung trust that you can give to God, it's depend how much you know Him. No? Kunyari, pag kilala mo ang tao, yung tiwalang pwede mong ibigay sa isang tao, nakadepende lang yun kung gaano mo siya kakilala. Diba? You cannot trust a person 100% if you don't know him better. So the percentage of your trust to a person, it's depend how much you know him or you know the person. It's the same with God. That's why, mga kapatid, when become a follower of Christ, mga kapatid, marami tayo, we have a lots of experiences sa Panginoon. Sometimes in sickness, sometimes in trouble. Di ba? Kunya sa mga financial problem. No, whatever our situation, whatever experience we underwent, mga kapatid, it is one way ng Lord, mga kapatid, na to know Him better, di ba? For example, financial problem. Then God solve your problem financially. Then God show Himself to us, mga kapatid, na He is the God who provides. Di ba? Kunyari, you are in sickness. Then God heals you. Then God pinapakita sa iyo that I am the God who healeth thee. So, the more na nagpapakilala ang Diyos sa atin, the more naman na nagdideepen yung ating faith sa Diyos. Amen? Amen. For example, kunyari lang, alam ko si Brother Albert, no? He know how to drive car, right? Alam ko, marunong siya mag-drive ng sasakyan. O kaya, parang siyempre, dyan mapagkakatiwalaan ko siya because I know he know how to drive. Yung car. Pero kunyari, ilagay natin sa pagiging mekaniko. Dahil hindi ko pa nakita si Brother Albert na nagme-mekaniko. Ang alam ko lang si Brother Mon. So, pag may nagtanong sa akin, Brother Ronald, is Brother Albert know how to fix my car? So what will I say? Oh, I'm not sure because I never see him or saw him fixing a car, di ba? But if I saw or experience Brother Albert, no, na nagfi-fix ng car, then pag may tao nagtanong sa akin, Brother Ronald, do you know if Brother Albert know how to fix the car?
Then, right away, I can say, yes, I know. He can fix your car. Kasi, I experience it. I see it. I saw it. No, personally. Kasi ganun yung trust. That's how trust. No? Yung tiwala natin, yung faith natin sa Diyos, nakadepende yan doon sa experience. Kaya huwag tayong matakot. Do not be afraid about the experience we are encountering sa paglilingkod sa Diyos. Kasi some people, they stop serving the Lord kasi parang kung kailan ako lumalapit ako sa Panginoon, mas dumarami yung problema ko. No? Why it is it na the more I come closer to God, the more trials I receive. Sometimes ang tao natatakot doon. Nakakalimutan ng tao na people forgot, mga kapatid, na it is one of the way, mga kapatid, na ang Diyos ini-introduce niya yung self niya sa atin. Kasi hindi kasi natatapos yan by hearing the Word of God. Hindi kasi natatapos lang na nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Yung whatever we heard, mga kapatid, sa Word of God, God will let us experience it. Kasi to prove that what you heard is true. Para yung question mark, sometimes if you read the Bible, sometimes there's something question mark para sa'yo. Then God will make us sometimes a situation in your life so that you will understand the word that you heard. No? Kasi ito pala yun. Ito pala yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya yung mga experience natin sa paglilingkod sa Panginoon, one way yan ng Lord so that we understood natin yung mensahe ng Diyos. Diba? So ano yung mensahe niya? Sabi niya doon sa babae, kasi nga, humihingi si Jesus ng tubig. Sabi ng babae, ba't ka naging pag-usap sa akin? Sabi niya, meron ka bang pangkuha ng tubig? Wala ka namang kahit balde. Sabi ni Jesus, kung alam mo lang kung anong pwede kong ibigay sa iyo, baka ikaw pa yung humingi sa akin. So what we call that, mga kapatid, yung living water. No? Alam na natin, yung living water, mga kapatid, ito yung nagpapatungkol sa Holy Spirit, sa banal na Espiritu Santo. No? Amen? Na sinasabi ng Bible, mga kapatid, in John chapter 7, verse 38, paano ba natin matatanggap yung banal na Espiritu Santo, yung living water? Sabi doon, John chapter 7, verse 38, He who believes in me, as the Scripture has said, out of his heart shall flow rivers of living water. Ang tao, kailangan munang magkaroon ng faith sa Diyos para in his heart, mga kapatid, kasi ito yung temple ng God eh. Ito yung temple ng Holy Spirit, our heart, mga kapatid. So sabi doon, yung Samaritan, she gained the faith sa Diyos because ang kausap niya, the one who is speaking to her, mga kapatid, it's the source of faith. Walang iba si Jesus. Diba? Kaya nandun na yung pananampalataya ng Samaritanang ito. Kasi bakit? Kasi yung kausap niya, yun ang mismong source ng faith. Walang iba si Jesus. Kaya out of sabi doon, dahil sa puso niya, dadaloy yung tubig na nagbibigay buhay. Kaya tingnan mo, pag nasa Panginoon ka, yung buhay mong walang kabuhay-buhay, nagkakaroon ng buhay. Diba? Yung buhay mo na parang walang color, ngayon nagkaka-colored na. Yung buhay mo na parang black and white, ngayon colored na. Diba? Kasi siya yung source ng life eh. The more you come closer to God, the more we know Him, mga kapatid, na-appreciate natin yung buhay, we appreciate life, na nothing to waste, mga kapatid. Yung parang marami kasing tao minsan, yung buhay nila, sinasayang nila. They wasting their time, they wasting their life, mga kapatid, sa mga bagay sa mundong ito, for the pleasure ng mundong ito. After that, ano nangyayari? At the end, you will just come back to God. Di ba? Kasi ang ending pa rin ng life natin, sa Diyos pa rin eh. Ha? Alam niyo, dito sa mundo, pinakamahirap is you have a full of regret. Sabi mo, sayang, sayang, sayang. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, pero sinasayang natin.
Di ba? So dito mga kapatid, kung tayo ay nananalig sa Panginoon, dadalo yung Espiritu ng Diyos na nagbibigay buhay. No? Sabi nga sa Pilipinas, makulay ang buhay sa sinabawang gulay, di ba? Pero sa totoo lang mga kapatid, kahit anong sabaw pa yan, kahit anong klase pang gulay yan mga kapatid, o gaano makaraming sabaw ng gulay ang iinumin mo, pag wala ang Diyos sa buhay mo, wala talagang kulay yan. Di ba? Kasi bakit? Kasi ang tao lang na may Christ sa buhay niya, siya lang yung magkakaroon ng joy sa buhay niya. Even though sabi nga, yung joy is not dahil sa nandyan yung mga material na mga bagay sa iyo, kundi yung joy mo na nandyan pa rin yan kahit nag-struggle ka. Kahit may problema ka, nakakangiti ka, masaya ka pa rin. Di ba? Hindi yung parang wala ka lang pera, bigla kang nilagnat. Di ba? Maraming tao ngayon nilalagnat pag walang pera. Sumasama yung pakiramdam. Di ba? Marami nang nararamdaman sa katawan basta pag walang pera. Di ba? Parang lalagnatin. No? Sumisikip ang dibdib. Di ba? Medyo nahihilo pa. Di ba? Nai-stress. Di ba? Pero, pag wala ka rin pera, gumagaling ka rin. Alam niyo kung bakit? Lalo sa Pilipinas, pag wala kang pera, instant healing Diba? Lalo nang pinakita sa iyo how much it will cost for this operation. Pagkakita mo ng bills, I'm healed. Wala kang gumagaling no? Pagkita mo, 1 million sa Pilipinas, di ba? Magkano yung it will cost, no? Pagpa-opera ako. Okay, sa sakit ko, pagkakita mo ng bills, sabi niya, magaling na ako. Di ba, kuminsan kasi, nakadepende kasi yung mga kapatid yung relasyon natin sa Diyos Di ba? Kasi kung alam natin, simple lang naman who holds our life mga kapatid? Sino ba yung humahawak ng buhay natin? Ang Diyos Kaya nga sabi doon, siya yung nagbigay, siya rin yung babawi. So, ano man yung mangyari sa katawan natin, hindi tayo dapat matakot. Do not be afraid because God holds yung buhay natin Di ba? Ang Diyos yung may hawak Minsan mga kapatid, ano yun Sabi nga, people underwent sa mga tests o trials ng buhay so that your test will become a testimony. Diba? To encourage people. Kapag ang tao may karamdaman, yung karamdaman na yun, napagdaanan mo na. So, magiging encouragement ka sa kanya, sis, huwag ka mag-alala kasi yung karamdaman mo, napagdaanan ko na yan. Diba? So, may inspired ka. So, hindi naman ito mga kapatid sa living water. At ang sabi doon is speak about worship in spirit and in truth. Kasi mga kapatid, ang pag-worship sa Panginoon, it's about spiritual. Hindi, walang isa man dito sa atin mga kapatid na nakakaalam ng how to worship God in spirit and in truth. Kasi lahat tayo human. That's why we need the Holy Spirit because the Holy Spirit is the one who will guide us how to worship God in spirit and in truth. So without the Holy Spirit, it's gonna be hard for us to worship God in the Spirit. Kasi sino ba nakakaalam ng way of the Spirit? Siyempre, yung Espiritu ng Diyos. Sino nakakaalam ng mind ng Diyos? Siyempre, yung Espiritu at yung Anak. Sino nakakaalam ng iniisip ng Ama? Siyempre, yung Anak at ang Banal na Espiritu. So, sino yung nakakaalam ng mga way of the Spirit? Siyempre, yung Espiritu ng Diyos. Diba? Pero bakit? Sino ba dito sa atin magsasabi ako, Brad, Spirit ako? Diba? We become a spirit person, mga kapatid, when God, yung Espiritu ng Diyos ay sumaatin. Kasi dati, namumuhay lang tayo as a human, namumuhay lang tayo bilang tao, bilang makalaman, bilang makamundo. Pero nung tinanggap natin yung banal na Espiritu ngayon, we are not living in human side, mga kapatid, we also living in a spiritual world. Amen. Kaya nga sabi dyan, spirit and in truth. Pag sinabing spirit, galing sa Panginoon. And truth, who is the truth? Sabi ng John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. That's why it's gonna be hard to a person to worship God in spirit and truth
if the truth, who is the person of Jesus, ay wala sa buhay niya. If Christ is not in you, it's gonna be hard for you to worship God in truth. Because the truth, it is Christ. Si Kristo ang katotohanan. At kung si Kristo wala sa isang tao, imposible ng taong ito ay makapag-worship sa Diyos na sa katotohanan. At mahirapan siya to worship God in His Spirit kung ang Espiritu ng Diyos is not with Him. Kung wala sa Kanya. Di ba? Kasi tingin mo, pag ang Espiritu ng Diyos wala sa isang tao, at yung mga taong nasa Kanya Espiritu ng Diyos, nararamdaman niya yung pagkilos ng Diyos. Kapag nagpupuri, sumasamba sa Panginoon, nararamdaman niya kasi meron kayong connected kayo eh. No? Pag wala kang connection, para kang sa internet, wala kang data. Di ba? Pag medyo mahina yung medyo naglalag. Kung saan pa parang hindi mo siya maintindihan, para medyo malabo kasi bakit? Walang connection eh. Di ba? Pero pag connected ka mga kapatid, doon mo mas ma-appreciate eh. Di ba? So dito mga kapatid, yung spirit and in truth, how to worship God in spirit and truth. Kasi sabi ng mga Samaritan, yung mga sabi nga ng mga Hudyo, pumupunta pa sila sa mountain because they believe sa mountain nandun ang Diyos. Pero sinasabi doon, pag ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, you can worship God anywhere. Diba? Kahit nasaan ka, you can worship God. Kaya nga kahit sa time nila Daniel mga kapatid, kung nasaan yung Jerusalem, doon talaga sila harap. Kung nandito yung Jerusalem, kailangan dito sila umarap para i-worship, para mag-pray kay Lord. Kung nandito naman, kailangan doon sila umarap. Kung nasaan yung Jerusalem, they face. Where's the Jerusalem, di ba? Doon sila mananalangin. Pero yung advantage ngayon mga kapatid, kapag nasa yung Espiritu ng Diyos, you can worship God anywhere. Kahit nga nasa sasakyan ka eh. No? Alam niyo, maganda yung pag when you go to work, no? Tapos just play the praise and worship sa car mo. No? Medyo na maganda yung mo. No? Yung mood mo, your mood is good. Di ba? Maganda yung mood mo. No? Pagpasok mo pa lang sa workplace mo, naka-smile ka na, good morning everyone. No? Para wala kang mami, sabihin mo na, good morning everybody, everyone. Binoble mo na, para wala kang mamiss. No? Everybody na, everyone pa. So, kahit may mga problema na ma-encounter ka sa sa workplace mo, medyo, yung isip mo eh, no? Yung kontrolado mo ba? Kasi bakit? Kasi nandun yung Spirit ng God eh. No? Early in the morning, we seek already the presence ng Panginoon. Kaya dahil sinik na natin yung presence ng Lord mga kapatid, early in the morning, so maganda yung the whole day mo, napakaganda. Pero pag ang umaga mo pa lang, no? Uminit ng ulo mo, minsan pati sa trabaho mo, dala mo, di ba? No, mga wala namang kinalaman sa problema mo, nadamay. Di ba? Sinabihan ka, good morning, sasabihin mo, what is the good in the morning? No, sabihin mo na lang, you're the reason, no? Ikaw yung reason bakit naging good ang morning. No? You're one of the reason why the morning is good. No? Kasi may mga tao minsan ganun eh. No, what is the good in the morning? Ano maganda sa umaga? No? Dinadala yung problema sa loob ng kanilang tahanan. No? Dadalin. Katulad, ganun din. Kunyari ako, may problema ako kunyari sa tahanan ko, sa family ko. Tapos pagtayo ko dito, dadalin ko. So, imbis na love yung mai-share ko sa inyo, baka problema. Yeah? Baka mai-share ko sa inyo yung mga struggle, yung mga bagay na hindi nyo dapat malaman, nalaman nyo na. Di ba? So, doon mga kapatid, yung spirit and in truth. And last mga kapatid, that Jesus spoke mga kapatid, it's about divine mission. No? Yung divine mission, hindi lamang binibigyan tayo ng faith, it's not only mga kapatid to know the truth which Jesus at yung Espiritu ng Diyos, kundi mga kapatid, as we receive Christ sa buhay natin, God gave us a mission. And the mission is mga kapatid, is to spread the good news of salvation. No, the gospel of Christ, that's our divine mission.
Kaya nga sabi ko mga kapatid, it's not only the preacher or the priest ang may mission na ibahagi yung salita ng Diyos. It's also mga kapatid, lahat na nakarinig ng salita ng Diyos, meron tayong mission. Anong mission natin? Ipahayag yung salita ng Diyos. Bakit? Kasi alam natin, the Word of God is powerful. Kasi nga, tayo mismo, naranasan natin sa buhay natin. Di ba? Nasa pakikinig natin sa salita ng Diyos, nabago buhay natin, yung pananaw natin sa buhay, minsan yung ambisyon natin sa buhay, nag-change. Di ba? Ganon din naman sa akin eh. Na nakilala ko si Yawel Saday, 1996. Yung second year high school. Second year high school ako yun. So, nag-ano na ako sa Panginoon. Nag-choir na. So, nang wala po ako sa Panginoon, ang grabe yung mga ambisyon ko sa buhay. No? Dati, siyempre, sa Manila kami dati, sa Quezon City, no? Sa Diliman. High school na ako nang lumipat kami sa Iloilo when we transferred to Iloilo. No? So, lahat na lang, minsan, may mga, kasi kung sa Manila ka, marami kang mga, mga pwedeng pasukan. No? Dati, uso pa yung Takeshi Castle, no? Kasi kami dati doon, yung sa Ovaltine Power Club. Yung mga, may Milo Club, may Ovaltine Power, no? So, marami kang pinapasukan kasi ang mataas yung ambisyon mo eh. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, di ba, yung plano ko lang naman sa buhay, magkaroon ng bahay, up and down, di ba? Yun ang plano ko eh. Dati, no, magkaroon ng bahay, up and down, may from second floor, may slide. Tapos doon ayun lang naman kasimple, may slide going to the pool, no? Merong may swimming pool. Ganun lang naman po, kasimple yung plano ko sa buhay ko. Yun lang kasimple yung pangarap ko, di ba? Magkaroon ng second story na bahay, tapos may slide, no? Simple lang naman, no? Papunta dun sa pool. Ganun lang kasimple, no? Yung plano ko sa buhay. Pero may kita nyo, pag nakay Lord ka, nag-change eh. No? Kasi tayo kasing tao, sometimes, akala kasi natin, yung plano natin, yun na talaga yung maganda. Pero pag nakay Lord ka, makikita mo na mas maganda pala yung plano ng Diyos. Pero siyempre, yung magandang plano ng Diyos, hindi kasi palaging bed of process eh. No? Hindi kasi yung parang, when we follow the will of God, it's not always mga kapatid na parang everything is good. No? We know that everything is good. Pero sometimes kasi yung tingin ng tao sa problema, sometimes yung how ng tao tignan yung mga struggle, yung mga pinagdaanan niyang hirap sa buhay, sa tingin kasi ng tao parang negative, parang hindi maganda. Di ba? Pero pag nakay Lord ka, na-appreciate natin na mga bagay nito, it's only a part ng plano ng Diyos. Di ba? Kasi that's why, sabi nga, the Word of God is the will of God and the will of God is the Word of God. Parang sabi nga sa may Jeremiah, we still on the womb ng ating mother, yung Diyos mga kapatid, He has already appointed us to be a prophet. No? God already has a plan for every one of us. When we say plan, it's like the whole pizza, right? Sa the whole pizza, there's slices, no? So yung mga slices na yon, that's yung will ng Lord. That's the will of God. Yung plan ng Diyos, yun na yun eh. Yun yung pinaka-blueprint eh. Ito na yun, yung pizza, the whole pizza, that's the plan of God for you and for us, no? So, yung mga slices, that is the will of God. That we need to follow, we need to submit ourselves, mga kapatid, sa will ng Panginoon para yung every pieces, every slice of pizza, makumbine natin, no? Makumpleto natin. Pag nakumpleto natin, yung mga will ng Lord, yung mga slices na yon, doon magaganap yung plano ng Diyos sa buhay natin. Di ba? Kaya tingnan mo mga kapatid, kapag tayo ay sumusunod sa mga plano ng Diyos, yung sa kalooban ng Panginoon, nakikita natin yung plano ng Diyos sa buhay natin. Lord, ito pala yung plano mo. Di ba? Kasi wala naman I don't have any plan mga kapatid na once in my life mga kapatid, magiging preacher ako. It's not part of my plan.
But when I follow the will of God, I see the plan of God. That's why it's important that every believers, they follow the will of God. Because if you follow the will of God, you will see the plan of God sa buhay mo. Kasi nasumunod ako sa kalooban ng Diyos, nakita ko ito pala yung plano ng Diyos sa akin. No? Amen? Plano pala ng Diyos sa akin, hindi ako mag-artista. Di ba? Ang plano ng Diyos pala sa akin, mga kapatid, iba kasi yung plano ko eh. Di ba? Sabi ko sa inyo, I take management, no? Bachelor of Science in Commerce. Yan. Pero, undergraduate lang ako. No? Until second year college. Kasi, dumating yung panawagan ng Diyos. No? I become a preacher 1999. So, dumating yung call. Yung call ng Panginoon, yung divine mission. So, naramdaman ko na tinatawag na ako ng Diyos na mag full-time. Kasi sa Pilipinas, sa Iloilo, we have more than hundreds ng gawain. No, more than 100. Kasi sometimes, pag inassign ka sa isang isla, maraming mga isla yan eh. So, sometimes, isang ka dyan, 1 week ka. Tapos sa isang isla naman, 1 week ka. Tapos pag na-assign ka naman sa bundok, ka rin doon, 1 week ka rin doon. Tapos wala pa mga signal. May magkakaroon ka na ng signal Thursday. Ang problema pa nun, aakyat ka pa ng nyug. O kasi mga ganun yung mga mga 90s, di ba? Kailan na naman talaga na lahat ng mga lugar sa Pilipinas may cell site na. So, yun talaga pahirapan. Thursday ka lang, makaka-communicate sa family mo. Tapos, kailangan mo pa umakyat ng mataas. Tapos, magtatagal ka lang doon ng 1 oras. Kasi bakit? Anong gagawin mo? Magpapalamok. Siyempre, bundok yun eh. Alam ka lang magdala ka ng isang kartong katol, di ba? Mahirap naman yun, no? Pagising mo, yung lutang ka yun eh, no? Sabihin nila, nagkatol ka na naman. So, may kita mo mga kapatid, di ba? Dumating yung mission ng Diyos. So, ginipap ko yung pag-aaral ko nga. Pero siyempre, hindi naman ibig sabihin, gagayahin din ng iba. Kasi nakadepende kasi yun sa calling ng Diyos eh. No? So, may kita natin dito, iba yung plano ng Diyos eh. No? When we decide to follow Jesus, mga kapatid, doon sa kalooban ng Diyos, ipapakita sa iyo ng Diyos, ito yung plano niya sa iyo. So, kung nasunod yung plano ko, wala ako dito sa Canada. Di ba? Kasi, management eh. Manager siguro sa Pilipinas, di ba? Pero, ang maganda naman dito, naging manager pa rin naman tayo. No? Minamanage natin naman yung mga tupa ng Diyos, di ba? So, managerial pa rin naman yung pinasok ko dito sa Canada, no? Yung una kong trabaho. So, kahit hindi ka nakagraduate, yun ang blessing ng Diyos, di ba? Undergraduate ako, pero naging manager ako. No? Kung sa Pilipinas yun, mahirapan ka maging manager. Kasi bakit? Diba? Hindi ka nakatapos eh. No? Kailangan mo ng diploma. Pero dito, hindi. Blessing ng Diyos yun. Diba? So may kita natin, kasi yun ang plano ng Diyos eh. Ang simple lang naman ang gusto ipabot ng Diyos sa atin. No? Kapag tayo nag-abide doon sa plano ng Diyos, may kita mo maganda eh. May kita mo sa sarili mo, mas maganda yung plano ng Diyos kaysa sa plano mo. Ang mahalaga lang kasi doon, wag mong kukontrahin eh. No? Minsan kasi kinakalaban natin. Kaya sometimes, mga kapatid, nahihirapan tayo sa buhay. Sometimes we find ourselves in difficult situation ng life because sometimes, kinokontradict natin yung flow. Kinokontradict natin yung kalooban ng Diyos. No? Kunyari, yung flow ng river, papunta dito, ang ginagawa mo, sinasalubong mo eh. Kaya ngayon, nahihirapan ka. Akala mo yung sinusunod mo, yung kalooban ng Diyos, pero hirap na hirap ka. No? Kaya anong mangyayari sa iyo? Ang hirap ng buhay. Pero kung hahayaan mo lang yung kalooban ng Diyos, madali lang eh. Madali lang. Kaya nga sabi ni Father John Ebert, di ba? Yung life is already difficult, don't make it more difficult. Di ba? Napakahirap na ng buhay, pahirapan pa natin sarili natin. Minsan tayo lang naman yung napapahirap sa buhay natin eh. Kaso sinisisi natin sa iba yung hirap na dinaranas natin. Yun ang problema sa tao, di ba? Maghanap ng masisisi. Mahirap na ang buhay, wag na nating pahirapin pa.
Tanya, hirap na isa lang yung nag-amen eh. Damo kahit amen, no? Hirap na hirap. So, ito lang mga kapatid, no? Simple lang naman yung gusto ipabot ng Diyos eh. Alam mo, pag we follow yung will, ng plano ng Diyos, well, you will not regret mga kapatid, no? Wala kang pagsisisihan eh. Kasi, eventually, sa Diyos ka rin naman nahaharap eh. No? Kaya nga sabi ni San Pablo, our labor is not in vain. So, ibig sabihin ni San Pablo, walang paglilingkod na nasasayang. Walang paglilingkod na nasasayang. Kaya nga habang malakas tayo, habang we still able na mag-serve sa Panginoon, ibigay na natin. No? Kasi darating talaga ang time, gustuhin mo man, hindi na pwede. No? Minsan yung utak mo na lang eh. No? Yung utak mo na lang. Yung, kunyari, aakyat ka ng mataas. Yung utak mo, kaya mo. Pero nang sinubukan mo na, hanggang kalahati ka na lang. Kasi bakit? Nagkakaedad na eh. Di ba? Medyo nalilimit na eh. No? Biro ko nga dun sa Pilipinas, kasi minsan, yung sa Pilipinas, dadaan ka sa pilapil. Pilapil. No? Alam mo yung pilapil? Di ba? Yung dinadaanan doon sa rice field, yung ano doon, yung maliit lang yan eh. O, pag hindi, siyempre, pag medyo bata ka, maganda pa balanse mo. Di ba? Ganda pa, yung balance mo, okay pa. Yung, yung reflex mo, okay pa. Pero pag medyo matanda ka na, di ba? Medyo alanganin na. Kaya ginagawa minsan, inaalalayan. Okay lang yan pag walang tanim. Di ba? Pwede mong, kung may mga palay na tanim, siyempre, hindi naman pwede umapak doon. So, mahirap yun. So, mahirap, kunyari ako, preacher ako, di ba? O yan, matanda na ako. Kailangan pa kong alalayan pag ko dun sa pilapil. No? Kasi baka may pag nasaan na si brother? Nasaan na si brother? Oh, nandun ka na pala sa imbornal. No? Na-outbalance ka na. Di ba? Kaya gustuhin ko man. Kunyari, siyempre, lumalabo na rin mata mo pag nagkakaedad ka. Minsan nakakabasa ka, pero yung boses mo, iba na. Di ba? Kunyari, magbabasa ka na ng Bible, lalo na kung gospel yun, ang haba. Sinurten ko na nga lang eh. Oh, eh siyempre, pag may edad ka na, iba na rin yun. Pag binasa mo, ang bagal, sabi mo, parang sasabihin, Brad, ako na lang magbabasa. Hindi, totoo yan. May mga outage kami minsan, yung mga nagka-choir, matanda na rin. Matanda na. Oo. Mga mga nasa 60, 70. Kasi walang mga mas bata na gusto mag-choir. Ang layo-layo pa. Minsan nilalakad namin yun eh, mga 5 kilometer. Pag walang sasakyan, lalakarin mo yun. Oh. Parang magugulat ka, mga 60 na, 70. Talagang nagwo-worship pa sa Panginoon. Hallelujah! Nahanda na ba kami magpuri sa Panginoon? Anong ginagawa pagkagising sa umaga? Yan, paborito, pag mga cell group. Handa na ba kayo? Okay. Walang instrumentalist eh. Isa, dalawa, tatlo. Talagang praise the Lord. Ang problema, nang kumanta na. Kages sa umaga. Sabi ko, na nag-i-intro pa lang, talagang hallelujah, praise the Lord, nang kumanta na. Tapos kalagitnaan, sabi niya, sorry. Sandali na. Okay na kayo. Bewang ko. So, ano ibig sabihin? Ang pinapakita kasi doon, yung pwede natin kasing gawin ngayon, pagdating ng araw, hindi mo na rin kasi magagawa. No? Yun ang pinaka-point din eh. Gustuhin mo man, hindi na talaga pwede. Kung pwede man, pero medyo alanganin na rin eh. Di ba? So, dito mga kapatid, ito yung gusto ipabot ng Diyos po sa atin. Katulad ng Samaritan woman na ito mga kapatid, nang nakilala niya, na-encounter niya si Jesus Christ, doon sa balon ni Jacob mga kapatid, nag-renew yung buhay niya. Nang na-recognize na si Jesus, siya yung kailangan niya sa buhay niya. Di ba? Nag-change yung buhay niya. In the same time mga kapatid, nakita niya yung plano ng Diyos sa buhay niya. At hindi lang kagandahan doon mga kapatid, naging witness, marami pa siyang naakay pabalik
sa Panginoon. So sa oras na ito, tayo po tumayo mga kapatid.